Breaking news mga kababayan. Nagkakainitan ngayon sa Luneta. Sabi po ng balita, history in the Philippines na isang pangulo, kauna-unahang pangulo daw, ang nagbulgar sa korupsyon. Heto na ang mga komento ng mga kababayan natin. Panoorin po natin ang bidyong ito. Sabi dun sa nagkomento, parang nakakatawa. Di nga, kauna-unahan na pangulo, nagbulgar sa korupsyon. Aba, mukhang ito po ang balita mga kababayan. Ipasok na po natin si political scientist Professor Julio Tihanqui. Kasama natin siya while we are showing live videos and the drone photos. Professor Tihanqui, good morning. Magandang umaga, Karen. Magandang umaga, Alvin. Okay, tanong ko lang, are you going to the rally? Yes. Pupunta ba kayong Nakaputi rally, din sir? siya eh. Well, kung nandyan ako, pupunta ako. Kaso nasa Hong Kong ako I ngayon. see. Okay. All right. So base sa nakikita nyo ngayon, ano Yes. ang mensahe na ibinibigay nito sa ating pamahalaan, no? At gaano kahalaga na ang mga tao ay dapat lumahok? Yes. Oo. Napakahalaga nitong araw na ito, hindi lamang dahil sa simbolo na ito ay anibersaryo ng pagdeklara ng martial law, pero nakikita natin ngayon na mukhang buhay na naman ang kilusang protesta at mukhang nakikita natin ang pagbabalik ng people power sa Pilipinas. At ito ay nagbabalik pagkatapos ng mahabang paghuhupa nito dahil sa mga nakaraang administrasyon, at ito yung tinatawag nating political demobilization, no? May iba't ibang kadahilanan, no? Alam naman natin na napakahirap lumabas sa kalsada nung nakaraang administrasyon, napakahirap magprotesta, at may mga kababayan din tayong napagod na kakaprotesta. Mga kababayan, totoo ba na nung panahon ni PRRD, mahirap ba mag-rally? Di nga. Mga kababayan, tatanungin ko kayo, nung panahon ba ni PRRD, pinagbabawal ba ang tao na mag-rally? Sige nga po mga kababayan, i-comment nyo nga po. Mukhang kasi itong Professor Julio Tihanqui, na isang political analyst, nakikita daw niya, mas demokrasya daw ang Pilipinas at naibalik daw ang kalayaan ng mga Pilipino para maglabas ng mga opinyon sa kalsada. Na nung nakaraan, parang tinutumbok niya po, si PRRD, mahigpit daw ang kanyang administrasyon. Pero ngayon kay BBM, napakaluwang na. Kaya pala ang luwag ng korupsyon, ang luwag ng pagnanakaw, ang luwag ng pagbubulsa ng mga congressman, na mga nagnakaw ng pera ng bayan, mga politiko, na parang mga zombie, parang mga linta na pag nakasipsip ng dugo, wala nang bukas, sip-sip dito, sip-sip doon. Kaya namayat ang mga Pilipino sa kahirapan. Pero dahil sa laki at bigat nitong korupsyon na naibulgar ngayon, no, na lahat ay damay, lahat ay tinamaan, at lahat ay nalagay sa kapahamakan, no, ay mukhang galit na naman ang taong bayan, no? At dito makikita natin na ang bagong henerasyon ay kumikilos na rin, no? Ang tinatawag nating millennials at Gen Z, lalong-lalo na ang Gen Z. At sila ngayon ay lumalahok na rin at ipinapadama ang kanilang galit sa mga nangyayari sa bayan. Do you, Professor, si Alvin ito, do you expect something bigger? Yes. As a result of these protests? Yes. Historically, in the past, no, as we refer to the Declaration of
martial law in 1972. If we will recall, that resulted in the demobilization of the mass protest movement that was prevalent during the 70s, particularly during the first quarter storm. No, it took almost a decade, no, more than a decade, during the assassination of Ninoy Aquino in 1983, that the people found the courage to go out into the streets again. And now we are seeing something similar in what happened with this revelation of the flood control scandal, that no less than the president, and this is part of the historic irony, that we are commemorating, or we are remembering, the declaration of martial law by Ferdinand Marcos Sr., and we are now holding a mass protest rally from an issue that no less than the son, President Ferdinand Marcos Jr., exposed. No, this is the first time, I think, in our nation's history that the president himself, no, became a whistleblower of sorts. No, but nonetheless, no. There are some people skeptical about this, no? Kasi alam naman natin na may kasaysayan din ang pamilya ng mga Marcos sa nakaraan tungkol sa issue ng korupsyon. Mga kababayan, parang lumalabas dito, bayani si BBM. History daw sa Pilipinas na isang pangulo ang nagbulgar sa korupsyon. Nako po, mga kababayan, parang lumalabas ngayon, mga kababayan, walang alam si BBM sa korupsyon. Na siya pa ang naging bayani ng mga Pilipino para lumabas, sumigaw ang mga Pilipino laban sa korupsyon na ito. BBM naging bayani sa korupsyon na ito. Walang kinalaman. Siya ang kauna-unahan na pangulo na nagbulgar sa sindikato ng korupsyon na ito. Bayani siya, bayani. Hala ka, bayani na pala ito. Mga kababayan, mag-comment po kayo. Si BBM ang nagbulgar ng korupsyon, bayani siya. Aba, matindi ng mga komento, bayani. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Parang lumalabas si BBM walang alam dito. At binulgar niyang sekreto ng mga korap na mga buhaya. Aba, antindi mga kababayan. Antindi ng Tuloy natin. Kaya ito ay isang irony na tinatawag, no, isang performative irony, no. Alam nyo, Karen, Alvin, no, usong-uso ngayon sa Gen Z yung term na performative male or performative man, no. Ito yung isang lalaking nagpapanggap na siya ay progresibo, feminista, upang malapit, no, sa mga kababaihan. At ito ang iniisip ng iba, no. Ang ating bang pangulo ay sincero sa kanyang suddenly, no, naging anti-corruption advocacy, at tutuhanin ba niya, no, ang kanyang mga sinabi, na hahabulin niya itong mga nagkasala at ang mga korap. Ang tanong, meron bang makukulong dito na mga korap? Baka mamaya, mga sapsap, mga bulate. Ito po ang sinasabi ni Marcoleta, na itong si Tito Soto Lacson, kaya nila sinibak si Marcoleta at si Escudero, ang magiging direksyon ng investigasyon, mga bulate at mga butete ang makukulong. Tignan nyo, Diskaya. Nagbulgar ng mga malalaking pangalan sa korupsyon. Biglang pinalitan si Marcoleta. Ngayon, wala na. Si Cabral, pinag-resign. Katek si Tito Soto. After that, may 500 million na pinag-uusapan regarding dito sa project na ito. Ang nangyari, mga kababayan, walay. Parang hindi nila pinakinggan at
inusisa itong text nila ni Tito Soto. Anyari. Sabi ng mga kababayan natin, tila may sikreto na ayaw mabulgar. Kaya sinibak si Marcoleta. Tapos sasabihin nila, history sa Pilipinas na ang Pangulo, advokasya, sugpuin ang korupsyon. Ang tanong, may makukulong ba? Yun lang. Po. Professor, ano nakikita mo? Aabot ba tayo sa tipping point na parang Yes. kakabahan na ang current administration kung saan man siya mapunta or hindi yan? As long as, kagaya ng sabi ni Secretary Vince Dizon sa amin kanina, may ginagawa ang gobyerno. At swift naman ang aksyon ng gobyerno. Okay. Yes. Kasi what we're seeing is there's a convergence, no? Apparently different sectors in our society are now one in its advocacy, no? And that is anti-corruption. But however, the same sectors are divided in their political agenda, no? At alam naman natin, no, dito lang sa pag-organisa nitong rallying to, no, may iba't ibang grupo at may iba't ibang venue at may iba't iba ring political agenda, no. Nandiyan yung mga pro-Marcos, no, yung mga Marcos loyalists, nandiyan yung mga tinatawag na liberal o mga SOCDEM or Social Democrats na akbayan. Nandiyan din yung mga NATDEMs, no, yung National Democrats na Makabayan Bloc. At higit sa lahat, no, nandiyan din yung mga Duterte diehard supporters, no. At bawat isa dito sa mga grupong to, yung blocking to, ay may kanya-kanyang political agenda. Ngayon, ang mahalaga, lahat ay magkaisa laban sa korupsyon. Pero ano ang solusyon, no? Ano ang solusyon na dapat ihain natin at dapat gawin ng pamahalaan upang matapos na itong paulit-ulit, no, na problema, no? Ang korupsyon ay mukhang nakaugat na sa struktura ng ating pamahalaan. Pero corruption is just one part of the problem. The other half is actually the way we conduct politics in this country, no? Yung tinatawag na political monopoly. Unang-una, yung high cost of elections, no? Yan ang kaduktong ng corruption, no? Hindi lamang ito dahil sa mga ganid na tao na gustong magpayaman sa gobyerno. Parte ito ng isang sistema na kung saan may political inequality dahil sa monopolya ng iilan, no? Alam niyo mga kababayan, itong panahon na ito, dito lang naglutangan ang mga buhaya. Nung panahon ni PRRD mga kababayan, hindi makaporma ang mga buhaya. Nasisibak agad ni PRRD. Nakita nyo po mga kababayan na pagbayad pa yung mga tax evader. Yung si Lucio Tan, nagbayad ng 7 billion yata ito. Na matagal nang hindi nagbabayad sa gobyerno. O, ito ba ngayon, may napagbayad bang oligarko? Wala. O noon, may mga korap ba noon? Wala po. Kasi nga po, takot po ang mga empleyado ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno na magnakaw. Kasi nga po, mahigpit si PRRD. Ngayon kasi mga kababayan, tila maluwag. Maluwag ang sinturon. Walang kamay na bakal. Nakita nyo naman noon. Sa mga kalye natin, panahon ni PRRD, wala pong mga adik. Madalang po mga kriminalidad na nangyayari. Walang snatcher, walang magnanakaw. Bawal nakahubad. Bawal mag-video okay sa hanggang madaling araw, hanggang alas 11 lang pwede. Diba mga kababayan? Pero ngayon, all the way, lahat pwede. Kaya yung mga korap, kita nyo po, nagutom, naging linta. Ginawa nilang kalansa yung mga Pilipino. Kasi nga ngayon, maluwag ang gobyerno. Kulang po sa kamay na bakal. Tapos ngayon, sasabihin nyo, lumalabas, bayani si BBM.
Walang kinalaman, kaya binulgar niya. Kasi nga, ay naku po mga kababayan, ano bang sinasabi ng mga komento? Nakakatawa naman yung caption. Mainstream media ngayon lang kayo umimik. Tahimik kayo ng 3 taon. Walang ginawa ang investigative reporter kundi maging instrumento ng mga politiko sa bangayan sa isa't isa. It's a ploy. Mainstream media shouldn't be given a free pass. They had been enabler if it not collusion with the corrupt officials and politicians. In fact, they're actually controlled by them. Okay lang yan, PBBM is trying to save the family name. Matakot na mga magnanakaw na politiko at empleyado ng DPWH. Matakot na rin si Piatos. O, tingnan nyo ha, kababayan. Ang diretso na naman, mga Duterte na naman may kasalanan. Ito kasi ang problema, mga kababayan. Parang pinapalabas nila kasalanan ni PRRD yung korupsyon. Nakita nyo naman, gobyerno ni BBM, dito naglabasan ng mga buhaya, tapos sasabihin nila, Duterte na naman may kasalanan, Duterte. Kita nyo, after this mga kababayan, diretso po kay Inday Sara para ma-impeach. Mark my word, yan yung prediction ko. Kaya nila sinibak si Escudero, kaya nila sinibak si Marcoleta, para walang mahuling dambuhala na higanteng kurakot. Siya nga ang nag-sign ng mga budget kita nyo. He signed off all the corrupt budget, signed off on the budget, boosted about the GOS 5,500 flood control projects in his 2023 SONA and defended these projects in 2024. Kita nyo po. Dapat ang tao lumahok sa paghawak ng pondo, hindi na dapat ipahawak sa DBM at ng treasury ng gobyerno ang pondo ng bansa, kundi dapat gumawa at mag-fast track ng batas sa lalong madaling panahon na direktang ipahawak na sa taong bayan ang lahat ng pondo ng buong bansa upang maiwasan ang pagnanakaw ng iilan lamang ng mga magnanakaw at tulisan na nasa gobyerno. Nakakatawa yung caption. O, kita nyo pa mga kababayan, nakakatawa daw yung caption. Kaya, mga kababayan, yan lamang pong ating bahagi. Once again, ito po si The Wonders Philippines. Paki-like, paki-share po, paki-subscribe. Salamat po ng marami. Mabuhay po.